kapatiran, even Lord God, yung presensya mo, Panginoon Diyos, sa aming kalagitnaan. We just thank you, and we honor you, and we bless you. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Ang title ng ating theme pa rin is The Glory of God. At for the next 3 months, for 3 months, i-discuss natin yan. And today's topic, mga kapatid, ay entitled Overcoming Confusion and Deception About the Glory of God. Okay? Kasi pag sinabing glory of God, ano ba yan? At isa sa mga threats dyan, mga kapatid, ay yung confusion and deception. So, here's the dilemma muna, mga kapatid. Ito yung dilemma, ito yung problema natin. Many people are confused and deceived. Okay, magtataka ka, ano yung confused and deceived? Spiritually confused and deceived. Ang ibig sabihin ng confused, mga kapatid, or confusion, state of being bewildered or unclear in one's mind about something. Sa Tagalog, ang estado ng pagiging nalilito o hindi malinaw na isip ng isang tao tungkol sa isang bagay. Kumbaga parang, ano ba talaga ang sinasabi tungkol dyan? Ano ba yan? Okay? Bakit mayroong ganyan? Ano ba talaga ibig sabihin ng worship? Sabi ng iba, ang worship ay ganito. Okay? Pero, ba't iba narinig ko? Ang worship ba, kailangan mo ng talagang umiiyak ka? Pwedeng hindi, pwedeng oo. Pero of course, when you're there, at talagang nasa emosyon mo ang pag-worship sa Panginoon, you will really feel the presence of God. Kailangan mo maramdaman. At maraming mga confusion. Example, sa confusion sa importance ng isang bagay. Ano bang importante? Ano ba yung needs ko? Ano yung wants ko? Pag sinabi kong, nagsabi ako sa anak ko, anak, gawin mo to. Okay, para sa akin, pinapagawa ko, importante yan. Pero pag sumagot sila ng wait lang, magkaiba kami ng importance dun sa bagay na sinasabi ko. Ako, kailangan ng gawin. Siya, hindi pa kailangan gawin. So there's confusion doon. May mga tao na ang Sunday is non-negotiable. Sa iba, negotiable. Ano ba talaga ang totoo? Sa iba, sabi nila, pagka tungkol sa pangarap mo talagang by hook or by crook, dapat matupad ang pangarap mo. Pag sinabi sa Bible, may morality. Mayroong tama at mali. So ano ba yung tama? Yung tama ay kung ano sa palagay mo ang tama. Yun ang sabi ng mundo. Ang sabi ng Bible, ang tama ay yung nasa kalooban ng Diyos, yung mali ay yung wala sa kalooban ng Diyos. So there's confusion. Even sa kay Jesus Christ. Si Jesus ba talaga ay talagang ganitong itsura? Okay? Si Jesus ba ay ganito lang o iba't ibang teachings? Mamaya, we will look at that. At sa buhay natin, mga kapatid, you need to identify meron bang confusion? At ito pa. Okay? Mag-input muna ako sa iyo ng problema para ma-appreciate ninyo yung solution ng Panginoon. Deception. Since maraming tao ang spiritually confused and deceived, tingnan natin, ano naman ang deception? Deception is the act of making someone believe that something is true. Sa Tagalog, ang pagkilos ng pagpapaniwala sa isang tao sa isang bagay na hindi totoo. Okay? Parang ganito. Ito ang clear na example ng deception. Kung sa palagay mo tama yan, gawin mo. Okay? At kapag nasanay ka doon sa mali, yung mali na yon nagiging tama. Okay? And so many people are confused. At yung confusion na yun ay galing sa mga tao na nang di-deceive. Okay? As of now, merong 5 na nagsasabi na sila si Jesus Christ. Isa sa Pilipinas, isa sa North America,
Isa ata sa Canada kung nagkakamali. 2 sa South America. Ang problema ko, Daddy, pag nagkita-kita sila, sino sa kanila ang totoo? Or pwede mag-usap sila. Siguro ako totoo pag Lunes, ikaw pag Martes. Okay? So, there's spiritual deception. At ito pang matindi. Maraming naniwala sa kanila. Ang dami nilang followers. At maraming mga cults and religions or mga even sa social media, nagbaha ng mga confused na mga balita. Minsan namatay na si Mr. Bean. Namatay ka. Wawa naman, ganun-ganun. So, fake news pala. So, ano ba talaga? Saan ba tayo kukuha talaga? So, main idea mga kapatid. People need the truth of the Word of God in order to overcome confusion and deception. Walang mas matinong paraan para malaman mo yung mali sa tama at yung confused sa deceive, kundi sa magitan lamang na salita ng Diyos. In Tagalog, kailangan ng mga tao ang katotohanan ng salita upang madaig ang kalituhan. Yan. Ang confused pala sa Tagalog ay kalituhan. At ang deception is panlilinlang. Nililinlang mo ang sarili mo. Magandang lalaki ka. Nabasag yung salamin. Nililinlang ang sarili. Okay? Now, since merong ganong mga bagay, mga kapatid, alamin natin, let's go doon sa 3 bagay na nagkakaroon ng kontrahan ang mga paniniwala. Okay? And you need this. Bakit? Kasi kung ano ang iyong paniniwala, yun ang iyong galawan. Kung sa palagay mo malupit ang Diyos, hulaan ko kung anong klaseng pamumuhay meron ka. Kung sa palagay mo hindi totoo ang Diyos, mamumuhay ka na hindi totoo ang Diyos. So, ngayon, hindi ko muna pupuntirihin kung ano yung pamumuhay. Let's lay down the foundation muna ng paniniwala natin. Okay, balikan natin yung verse. Puntahan natin yung verse pala. Okay, yung verse pala natin. Let's go to 2 verse. Ayan, ito muna. And then they will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. Si Jesus ang nagsasalita dyan, talking about the end times. And Jesus said sa Mark 14, verse 62, I am, and you will see the Son of Man seated at the right hand of the power and coming with the clouds of heaven. Pasin niyo yung naulit, clouds of heaven. At meron dyan yung sa verse 13, yung Mark 13, yung great power and glory. Nagsasalita si Jesus niya sa Mark chapter 13 kasi sinasabi niya, you will see me. Darating ang anak ng Diyos. Ang anak ng tao palang gamit niya. At yung glory niya, mawi-witness ninyong lahat. Pero before that happens, mayroon munang mga tribulations at lahat-lahat. And then, God will gather the elect, and then Jesus will come down in the clouds of glory. In the clouds pala. Sa verse 14, Mark chapter 14, ang story naman dyan mga kapatid ay tungkol sa mga Pharisees na pinahuli na si Christ and then naglabasan yung mga false witness, Joanne, at yung mga false witness na yun, ay nagsabi yung mama na to na i-rebuild niya o di-destroy yung temple and rebuild niya after 3 days. At mayroon pang iba. At may nag-comment doon sa verse mga kapatid, yung mga eyewitnesses daw, hindi magtugma yung kanilang mga statement. Para mas maganda, basahin natin. Alam ko meron yan dyan eh. Iyan. Verse 53 to 65 ng Mark 14. Dinala nila si Jesus sa kataas-taasang pari at nagkaroon ng pagitipon doon ang lahat ng mga punong pari. Matatandang pinuno ng bayan at mga tagapagturo ng kautusan. Mula sa malayo ay sumunod si Pedro kay Jesus hanggang sa loob ng patio ng kataas-taasang pari. Naupo siyang kasama ang mga kawal at nagpainit sa tabi ng mga siga. Okay, naghahanap ng katibayan laban kay Jesus ang mga punong pari at ang buong Sanhedrin upang siya'y maipapatay, ngunit wala silang matagpuan. So, ang ginawa nila, maraming nagbigay ng maling pahayag, false witness, false testimony. Nakalimutan nila ang commandment number sa 10 commandments. False testimony.
Okay, alamin nyo. Pang ilan yon. Ngunit, hindi nagkakatugma ang mga ito. Kasi false nga eh. May mga tumayo at nagsabi ng ganitong kasinungalingan. Narinig naming sinabi ng taong ito, gigibayin ko ang templo, ito nagawa ng tao at sa loob ng 3 araw magtatayo ako ng ibang templo na hindi gawa ng mga kamay. May dagdag bawas na. Ngunit hindi pa rin nagkakatugma ang pahayag nila. Alam niyo, gusto lang i-accuse, pero para may accuse, mag-iimbento ka. So walang consistency sa kanilang mga statement. And what happened next? Sabi pa rito, tumayo sa harapan ng kapulungan ang kataas-taasang pari at tinanong si Jesus. Hindi siya nakontento, so nagtanong siya, wala ka bang isasagot at itong sinasabi nila laban sa'yo? Tahimik si Jesus. There's one question na napasalita si Jesus. Subalit na natiling tahimik si Jesus at hindi sumagot, tinanong siya muli ng kataas-taasang pari, the high priest, ikaw ba? Yan, itong direct to the point na tanong. At dito ang patunay na there's something about Jesus na kailangan ma-discover. Ikaw ba ang Kristo, ang anak ng pinagpala? Sumagot si Jesus, ako nga, I am. Just like Exodus chapter 3 kay Moses. At makikita ninyo ang anak ng taong nakaupo sa kanan ng makapangyarihan, dumating na nasa ulap ng himpapawid. Tingnan niyo yung reaction ng mga tao. Pinunit ng kataas-taasang pari ang kanyang damit at nagsabi, kailangan pa ba natin ng saksi? Next. Narinig na ninyo ang paglapastangan. Ano sa palagay ninyo? Kalapastangan is blasphemy. Balik natin doon sa slide na yan. Previous slide. Nung sumagot si Jesus na ako nga, yan ay klarong pag-amin na siya ay Diyos. Okay? Now, yung story na to, titingnan natin ano yung mga myth at ano yung mga truth. So, here's the gusto natin pag-usapan. Myths versus truths about Jesus and how to overcome them. Pag sinabing myth or, ano ba sa Tagalog ng myth? Alamat. Yung alamat ni malakas at ni maganda. Totoo ba yon? Na one day, nagkaroon ng mga Pilipino, may isang kawayan na malaki nung nabiyak siya, lumabas si maganda at si malakas. Okay? Alamat ng pinya. Tungkol doon sa anak na inuutusan na hindi nakikita yung kanyang pinapahanap ng nanay niya. Okay? Okay, thank you. Yun yung alamat ng pinya. Hindi totoo yun, of course. Pero may mga myth or alamat tungkol kay Jesus at of course, mayroong mga katotohanan. Okay, let's go to them, mga kapatid. Number 1. Myth. Jesus is one of the ways to God. Narinig nyo dyan si Oprah. At even si Joel Austin. It's sad. Truth. Jesus is the only way to God. May mga sikat na personalidad na nagbato ng kanilang katotohanan, pero pag iniling niya sa Bible, that is not true. It's a myth. Kasi sabi niya, Jesus is one of the only way. You can go to Buddha, you can go to Muhammad, you can go to whoever man yan. Kasi isa lang si Jesus. So kung si Jesus ang type mo, then go. Aba, type pala yan. Diba? Kung sa palagay mo, iba naman, galit ba ang Diyos sa ganitong, mauna ako sarili ko. Si Lord ay, mabait kasi si Lord. Mapagmahal siya, kaya irerespeto niya ang iyong pananaw. Yeah, mabait ang Diyos, pero kung mali ang pananaw mo, mali yan. Okay, the Pharisees, doon sa story were confusing people because they were deceived. Ang isang taong deceive o nalinlang, hindi niya alam na nalilinlang siya at siya ay nanlilito ng ibang tao. Hindi niya alam, litong-lito lang talaga siya. At may kasama pang emosyon yun. Hindi mo ba alam na ganito ako? Saan? Anong pinagbabasihan? Gusto ko Okay, gusto kong gawin ito
Deceived people are those people who refuse the truth. At alam niyo ba, in the last days, at nandito na nga, God will send a delusion. Delusion yung parang delubyo na parang anggulo, na ang mga tao ay maniniwala sa kasinungalingan. Gaano karaming kasinungalingan na nasa paligid, mga kapatid? Yung racism, feminism, okay, at mga ism na yan, relativism, okay, na minsan may point, pero hindi pa rin. And sometimes, yung emotionalism din naman, dahil feel ko, tama ito. Yun ang pinagbabasihan ng mga tao ngayon. Pero kanino ba nanggaling yun? Okay? Kanino nanggaling yung mga confusing na mga paniniwala, ideology na yun, at ibagsak ang gobyerno dahil masama ang gobyerno? Ang tanong ko, sinong presidente ba ang pwedeng ilagay na sa palagay mo papasa sa lahat ng pamantayan ng mga yon? And we create chaos, mga kapatid. According to the Bible, there can be no other way besides Jesus. Ingat kayo sa mga sikat na mga preachers. Especially, mag-research kayo, sino mga preacher o mga popular people nagsabi na Jesus is one of the ways to God. Okay? At yung isa sa mga, ang largest church sa US, yung pastor na nagsabi. Okay? And sometimes, we are singing songs na tinuturo or nagtuturo, yung pinaka-leader ay ganun ang katuruan. Ingat tayo, mga kapatid. Kasi, yung confusion at ang deception ay parang tama sa piningin dahil, alam mo yun, pag wala kang pamantayan. Even sa side ng morality, ano ba tama, ano bang mali? Example, may tinatawag na graded absolutism. Okay? Masama magsinungaling? Tama? Halimbawa, isa sa inyo, okay, tayo ay nasa panahon ng hapon. Okay? At hinahanap yung dalawang mamang malaki. Pangalan ay Ronnie at Danny. At sila yung membro ng mga alyansa. At nagtago sila sa bahay ni Annalyn. At ang sabi nila, nagtatago kami sa mga hapon, hinahanap kami. Dumating ang hapon doon sa bahay nila Annalyn. At ang sabi, may tinatago ka ba rito mga rebelde? Christian si Annalyn. Nag-worship sa UBCC nung panahon ng hapon. At ang sabi ni Annalyn, okay, para maalala mo, matangkad pareho yun. Matangkad. Magandang lalaki pareho. Naku, alam na alam ni Annalyn. Ano sasabihin ni Annalyn? Para hindi siya magsinungaling, sasabihin niya ba, ay oo, Kristiyano po ako, bawal magsinungaling. Nandiyan sila sa may underground namin. Sasabihin nung dalawa, nung huli-huli na sila ng mga hapon, Annalyn, kala ko ba kakampi ka namin? Bawal magsinungaling. There are truths, mga kapatid, na kapag inilinya mo sa higher truth, ay pwede mong i-disobey yung truth na yun. Graded absolutism. Halimbawa, obey the government. Tama na sa Bible yon? Paano kung ang government ay tuturuan kayo sumamba sa Diyos-Diyosan? Susundin niyo pa rin ba ang government? Nasa Bible kasi, kailangan sundin mo ang government. Romans chapter 13. Tama yun. Pero kung itinuturo ng government is against na sa Bible, may mas higher truth doon. Dati, nung bata pa ako, darating ang tatay ko, ako taga-sindi ng sigarilyo niya. As early as 8 or 9 years old, nagsisigarilyo na po ako dahil sa tatay ko. Taga-sindi lang naman. Sabi niya, anak, pag sindi, tumigil ka na.
Pero siyempre, bago ko makarating sa kanya, minsan 1/4 na lang o 1/2 na lang. Bakit ganito lang kaiksi ito? Tatay ko naman, yan ang macho. Naninigarilyo. Okay? At mag-uwi pa yan yung father ko ng mga whiskey at ano. O anak, para sa mga barkada mo. Okay? Di ba? Ang galing mong buyo ng tatay ko. Na-born again ako. Umuwi tatay ko. Alam nyo na, inutusan ako magsindi ng sigarilyo. Ang sabi ng Bible, honor your parents. Pero ang sabi ng tatay ko, anak, sindihan mo nga ako dyan. Kuha ka dyan ng pakete. Ako, pag anong panahon na talagang ang tatay ko sa sigarilyo, para kami magtatayo ng grocery. Kukuha ko isang pakete, bubuksan ko pa yun, doon pa yung mga 10 or 12 na kaha. Tatay ko, nagisigarilyo ng gano'n, pero may ano dito, alam niyo, yung mga lumang yung may kaha dito, nalagay sa loob na, no? Noong time na sinabihan na ako noon, sabi ko, naku Lord, paano to? Struggle ako, mga kapatid. Pero dahil tatay ko yun, sabi ko, ano ba yan? Dumanas sa isip ko, honor your father. Pero Lord, bakit? Yun ang alam ko noong time na yun. Pero Lord, inutusan niya akong magsigarilyo. Paano kaya to? Pero gano'n. So, inawakan ko ang sigarilyo, nag-unpack ako, matami gano'n. And then, binuksan ko yung kalan. Ayokong lighter kasi pag lighter, mapapaitit ka. So, ginagawa ko, bang tatapat na gano'n, gaganong-ganon mo lang, alam niyo yun? Nahawakan ko. Pero sabi ko, Lord, hindi na banal tong kamay ko. Nakahumawak ng mga hindi banal na mga bagay. Ako, I don't know, 15, 16 years old ako, Lord, convict ako. Until na nasindihan ko na siya. Nag-iisip ako, sabihin ko sa tatay ko. Kasi gusto kong last na to. Later on, yun nga, ang naalala ko yung verse, nung time na yun limited ang knowledge ko sa verse, mga panahon na yun. Ang naalala ko lang yung sinabi sa James, ang tama na hindi mo ganawa ay nagkakasala ka. So tama na hindi ko sundin ang tatay ko. Dahil pinapagsigarilyo niya ako. Pero, ginawa ko, sige, para mabalansi ko, nag-honor pa rin ako sa tatay ko, pero I need to declare what I believe at hindi dapat ako confused or deceived. Ang sabi ko sa tatay ko, nag-aabang ako ng sapak pagkatapos kong sabihin, tay, thank you anak. Tapos sabi ko sa kanya, tay, last ko na pala yan na pagsindi ng sigarilyo mo. Pero para ako maluha-luha, parang gusto kong kunin na ako ni Lord. Dahil ayon ng Diyos, naninigarilyo po ako. Yung tatay ko nakatulala lang. Ang ini-imagine ko, sasapakin ako ng tatay ko nakatulala lang. At naghahalo ng semento niya. Tapos, punta ako sa kwarto. Sabi ko, Lord, ayan na. Feeling ko darating na yung end times. At talagang darating na mga antichrist. At talagang, gano'n na feeling. Bandang huli, narinig ko nag-uusap yung tatay at nanay ko. Biglang sabi ng tatay ko sa nanay ko, ano nangyari sa anak mo? Bakit gano'n sinabi niya? Ano sinabi niya? Sabi ng nanay ko, ayaw niya na daw magsigarilyo dahil ayaw daw sabi ni Lord. Naririnig niya na si Lord. Ay nako, sabi ng nanay ko, umaatin dyan sa born again. Simula noon, nawala na yung mga bisyo niya, ganun-ganun. Okay? Mamin ako sa nanay ko, Nay, gumamit ako ng ganito. So, just to release myself. And then, hindi ako kinausap ng tatay ko ng buong araw. Pero nakatingin siya lagi sa akin. Pag pupunta ako sa stereo at magpapatugtog, siyempre, yung favorite ko na banda. Rockers, yung mga. Sabi ng tatay ko, parang iba at ang lyrics niya. Yung dala-dala niyang CD ng Bon Jovi na hindi ko pinatugtog. Favorite ko rin yun. Kaso nga lang, hindi yan. Dito ako sa tape. End of story, mga kapatid. Honor your father. Which is in a way, in-honor ko siya. Pero dahil hindi ako confused at deceived, sinabihan ko siya. Pero minsan may mga tao na, ay pastor, ngayon lang naman. Occasional lang ito, pastor. Check yourself. Baka confused ka na or deceived. Amen? Yes, susundin mo ang tatay mo. Pero kung ang tatay mo tinuturuan ka na nagkakasala, ask yourself. May isa kong kilalang Christian. Sabi niya, bro, di ba ako pastor ng time yun, hindi na ako ma-attend ng church.
Kasi bakit? Hindi ako pinapayagan ng tatay ko eh. Okay. Sabi ko ako din, hindi din ako pinapayagan. Yun pala, talagang ayaw niya lang umattend. Okay? Minsan we make excuses. Pero yung excuse na yun ay nakasama doon sa mga myth o sa mga katotohanan o sa mga kasinungalingan na hindi nakabase sa katotohanan. Okay, next. Okay, number 2 na siguro. Ano na yun? Deception and confusion. Yan, ito pa. Jesus was only human. Tao lang siya. May mga malalaking religion na sinasabi tao lang siya. Iba naman sinasabi superhuman siya kasi nakasunod siya sa Diyos. Okay, again, masyado bang technical ito o masyadong spiritual? Kailangan nyo itong matanggap. Kailangan nyo itong malaman para yung application ay nakabase dito. Okay? Jesus is the God who eternally existed. Puntahan natin yung verse, mga kapatid. Sabi sa Mark 13:26, and then they will see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. Sa Mark 14, sinabi yon, you will see the Son of Man seated at the right hand of power. Walang S. Did you know na quotation yan ni Christ from the Old Testament? I don't know kung kaya pa ilagay ni Jeans, pero let me read sa inyo yung verse na. Sa Daniel chapter 7, ito nagpapatunay na si Jesus ay Diyos. I saw in the night visions, si Daniel 7:13, and behold, with the clouds of heaven there came like a son of man. Like a son of man. And he came to the Ancient of Days. Dalawang persona. Sino-sino yung mga yon? And he was presented before him. Looking backwards, yung Ancient of Days, that's Yahweh. That's the Father. Ancient of Days. Siya ay pinaglilingkuran, siya ay sinasamba. Previous verses, you can see it there. At siya ay pinresent sa Ancient of Days, this Son of Man. And to him, tingnan nyo, was given dominion and glory and a kingdom that all peoples, nations, languages should serve him. His dominion will be an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed. It's very clear from the verse na yung Son of Man na yon is like the Ancient of Days. Pinaglingkuran ng Ancient of Days, pinaglingkuran din siya. Ang kingdom niya will never end. At ito pa, yung description sa Ancient of Days is the same with the Son of Man. Ano yung Ancient of Days? May dominion, may glory, may kingdom, may power. Yung Son of Man is should serve him. Sabi sa verse 14, that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away. And his kingdom and his kingdom one that shall never be destroyed. Okay, sabi na ba, Old Testament yan. Old Testament pa lang, meron na agad na dalawang persona. The Ancient of Days, the Father, and the Son of Man, it's Jesus. Now, tingnan natin ang reaction ng mga Pharisees nung nagsalita si Jesus na sa verse 14 na Mark 14:62. Ang nagtanong mga Pharisees, sino ka ba talaga? Ikaw ba ang Kristo? Pag sinabi mo ang Christ, Messiah, Son of God, Divine Being, God. Ang sagot ni Jesus Christ, brethren, I am. Sa verse 62. I am. Ako nga. At makikita ninyo ang anak ng taong nakaupo sa kanan ng makapangyarihan, quoting Daniel chapter 7. At kung hindi pa kayo satisfied dyan, tingnan nyo ang verse 63. Ang sabi dyan, pinunit ng kataas-taasang pari ang kanyang damit at nagsabi, kailangan pa ba natin ng saksi? Next. Kalapastanganan ito. In English, blasphemy. Kinlaim ni Jesus na siya ay Diyos. Now, talking about sa mga religious na nagsasabi na, pakitaan nyo kami ng verse na si Jesus ay inamin niyang Diyos siya. Not just John 1:1 na in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Si John nagsalita nun. Now ito, si Jesus ang nagsalita. And this is one only of the verses na matibay na si Jesus mismo ang nagsalita.
Now, bakit kailangan mo malaman na si Jesus ay Diyos? Bakit mo kailangan? Pastor, wala akong choice kasi yan ang sabi sa Bible. Yeah, isa yan. Pangalawa, kasi it will affect how you live. Okay, next slide. Tingnan nyo doon. The Pharisees cannot accept Jesus as God because they were deceived into believing the lie. Tingnan ninyo, bakit naging false teachers ang mga Pariseo ng panahon nila? Hindi nila matanggap si Jesus. Sino nagsabi sa kanila? 100 years, couple of hundred of years before them, itinigil ang teaching about the two Yahweh in the Old Testament. Yung Yahweh na nakita ni Jacob, na nakita, na hawakan ni Jacob, nakita at nahawakan ni Joshua. Okay? Na si Lord yun. At yung Yahweh na hindi pwedeng makita ni Moses. Moses, I cannot show you my glory and not die. Mamatay ka, Moses. Pero ang gagawin, sige, dahil mahal kita, Moses, kaibigan tayo, nakatalikod na lang. Pag nakita mo ang mukha ko, mamatay ka. So there's a Yahweh, there's a God na hindi pwedeng makita, pero may Diyos na nakita yung mga patriarchs na hindi sila namatay. Did you know, bago dumating si Christ, a few hundred years, itinigil ng Jewish community, ng Second Temple Judaism, ang teaching about that. Okay? Para hindi na sila mag-explain. Hanggang sa panahon na to, mga kapatid, yung Isaiah chapter 53 ay pinagbabawal sa mga Hudyo na basahin. Okay? May mga religions, samahan, or anything in particular, mga kapatid, na ang Bible ngayon ay tinitwist. Hindi sinasabi yung lahat para masabi yung gusto nila. And why? Bakit ang 10 Commandments may 3 version or at least 2 version? 10 Commandments na yung Commandment number 2 tinanggal at yung Commandment number 10 ginawang 9 and 10. At yun ang inilagay sa mga churches. No offense, mga kapatid, I have to say this. Kasi bakit? Para hindi na kami mag-explain. Ay, may nakalagay dito, ba't ito ginagawa natin? Tanggalin na natin yan para wala na explanation. You see? Now, anong ginagawa naman natin sa panahon natin ngayon? Minsan, hindi natin sinasadya na ang salita ng Diyos, hindi natin in-expose ang mga bata doon. That's why sila expose sa phone, sa tablet, sa PC, sa Mac, at yun na ang tagapagturo sa kanila. Anong nangyayari ngayon? You have a generation na sobrang overworked ang brain nila because of the many graphics and pictures na doon na supposed to be, hindi pa sila makakita ng ganon. May mga ages 7 below na overkill kapag sila ay nanonood ng whatever pinapanood nila sa tablet. Did you know that? Research nyo. Meron sila na dapat lang na makita kapag way past na ng gantong age. I-research nyo mga kapatid, meron yan. Overworked ang kanilang brain at ano makikita nyo, changes? Yung temper nila, maiksi. Overwork yung brain nila eh. And that is a major problem. Amen? Brethren, wag tayo maging source ng confusion ng kapwa-tao natin. Pag may tao na nananatili sa kasalanan, especially pag nagtanong, direct to the point mo. Pastor, mali ba itong ginagawa namin? Para hindi ka masaktan, siguro ganito lang sabihin ko. Okay lang yan. Siguro time will come, magsisisi ka rin. Hindi, kung mali. Lalo pag nagtanong. Ako, pag may nagtatanong sa akin ng mga ganyan, sabi ko, ready ka ba talaga makinig? Kung hindi ka pa ready, sabihin mo lang. Pero kung ready ka na, sasabihin ko sa'yo. Brethren, don't hide the truth. Reveal the truth. At ang sabi ng Bible,
do not have anything to do with the fruitless deeds of darkness, rather expose them. Papaano mo malalaman ang kadiliman sa isang lugar? Dapat may magliwanag. Kung ang mga Christian ay ang pamumuhay ay parang unbeliever, anong difference? Bakit ako sasama sa inyo? Bakit ako makikinig sa iyo? Pareho lang naman tayong sinungaling, pareho lang tayo puro bisyo, pareho lang tayong gumagawa ng ganito. Ano ang dahilan ko para samahan kita? Pero if they see the difference, maasar man sila, hindi ka mag-compromise. Dalawang C. Conviction and compromise. Kapag pumayag ka na si Jesus ay tao lang, bagsak ang buong paniniwala mo sa Bible, mga kapatid. Bagsak. Kapag naniwala ka naman si Jesus ay Diyos at Panginoon at tagapagligtas, isa-challenge ka ng Bible. And this is challenging. People are confused because there are many versions of Jesus aside from the biblically and historical Jesus. Di ba? May Jesus na kawawa at hawak ng kanyang anak. Hindi kawawa si Jesus. Alam mo, isa sa mga ayaw ko na obra maestra, yung Pieta. Just my opinion, mga kapatid. Alam niyo yung Pieta? Okay? Bago magpieto. Pieta, yung si Jesus ay nalulupay-pay and then kalong-kalong siya ni Mary. Di ba tama ba ako? Pieta ang tawag doon. Obra maestra yun. Sabi ko, at even yung cross na may tao, hindi okay ang pakiramdam ko pag nakakita ako ng ganun. Sabi ko, si Jesus ay wala na dun sa kawawang estado na parang ilang hinang-hina at yung nanay niya ang nag-aaruga, wala na si Jesus doon. Wala na rin si Jesus doon sa libingan. Wala na rin si Jesus sa krus. And those things ay nagsasabi, kawawa naman si Jesus. Ayaw ni Lord na kaawaan mo siya. The last thing na gugustuhin ng Panginoon ay kaawaan mo siya. Ay, i-worship ko si Lord kasi kawawa naman, wala nag-worship na nga. Hindi na nga sila nag-worship, ako pa. Kawawa naman si Lord. I don't know kung naisip nyo na ito pero maaaring hindi nyo naisip na specifically ganito, pero maaaring nandoon tayo. Pag umaattend ka ng church, hindi ka naawa sa Lord, kaya ka umaattend. Kawawa naman si Lord pag hindi ko siya winorship. Kawawa naman si Lord pag hindi ako nagbigay. Or, tsaka na ako magbigay kasi total, nauunawaan naman ng Panginoon. Another problem, mga kapatid. So, conviction. Magkaroon tayo ng same conviction. Pag mahalaga yan sa Lord, dapat mahalaga yan sa'yo. Amen? Okay, bago ko unahan ang sarili ko. Next po, number 3. Ayan. Sige, naano natin yan. Jesus should not be worshipped. Jesus is worthy of all worship. Sabihin ng iba, si Jesus ay huwag sambahin yung Ama lamang. Ang sabi ng Ama, this is my Son whom I love. Okay? With Him I'm well pleased. Sinabi sa Mark, sinabi sa Daniel, winorship siya. Yung disciples, after napayapain ni Jesus yung magulong bagyo sa bangka sila, yung disciples, including Judas, Thea, nag-worship. Mahalaga ba sa'yo ang worship? Non-negotiable ba sa'yo ang worship? Hello? Okay, punta tayo sa mga practical na mga bagay. Okay? Time, talent, and treasure. Ang time mo ba, sa magitan ng time mo, wino-worship mo si Lord. Talent mo, ginagamit mo ba yan for the Lord? Treasure mo. At may pang-apat na T, toys, or mga gadgets, or whatever. Whatever you do, mga kapatid, is an act of worship. Depende nga lang kung sino wino-worship mo. Sabi ng Bible, where your heart is, there your
Where your treasure is, there your heart will be also. Kung kayamanan mo ang gadget mo, alam mo na. Okay? Hindi mo iiwan yan. Kung hindi mo kayamanan ang Bible, yung puso mo wala dyan. Ganun ka-basic lang siya, mga kapatid. Pero once again, mga kapatid, God is challenging us na i-raise up yung level ng ating conviction. And hindi lang awareness, kundi talagang mo-overcome natin yung deception and confusion. Next. The Pharisees who were deceived considered it blasphemy to believe in the claims of Jesus Christ. Nasabi ko na kanina, there are false teachings that Jesus was a good person, a good teacher, but should not be worshipped. Sa Buddhism, si Jesus ay pattern ng tao na marunong mag-meditate. May naging kaibigan akong Buddhist, mga kapatid. Mabait siya. At ang ayaw kong mapag-usapan, yung pupunta na sa usapin tungkol kay Jesus. Okay? Na-meet ko siya dyan sa kahabaan ng Aurora. May binibisita ako dati dyan na doktora sa may Aurora somewhere. At doon kami nakita, pumasok siya doon sa ano ng dental clinic nung doktora na yon. At doon kami nagkausap. Okay? Pero siya ay Indian. Marunong Sri Lankan, pero Buddhist. Marunong siya mag-English. So napalaban ng English. Bandang huli, sa usapan namin, twice kami nag-meet. Accidentally, pagpunta ko again doon, nakita uli kami, oh, you're the guy again. Sabi niya sa akin, yeah, I'm the guy. At sabi niya, so how's Jesus? Well, Jesus is fine. How about you? Sabi niya, Tagalogin ko lang para tayo mahirapan pare-pareho. Sabi niya, alam mo, naniniwala ako dyan kay Jesus . Ang husay niya mag-meditate. Kaya tingnan mo, na-overcome niya ang Diablo because of meditation. Ang pinakasentro ng topic namin is meditation. Later on, mga kapatid, sabi ko sa kanya, well, meditation is good. But Jesus is more than just the pattern for meditation. Natanda ko pa yung sinabi ko sa kanya. Sabi niya, oh. Sabi ko, in Tagalog, sabi ko sa kanya, kung si Jesus lang ang pattern mo sa meditation, para kang may magandang gamit na hindi mo na ma-maximize. Okay? Nung time na yon, kauuso pa lang medyo ng cellphone. Sabi ko, this is a cellphone. Okay? It's for texting and calling. Okay? Naglabas ako nung anong tawag doon, yung HP na luma na, alam mo yung pag yung parang may key, I don't know, ang tawag doon sa HP na yun. Yung may stylus siya. Okay? May nagpahiram sa akin dati nun. When I was in Laguna. So, may stylus siya. Look at this. What's the difference? Cellphone, I don't know kung anong cellphone, yung Safeguard ata na Motorola ang cellphone ko nun. At ito, anong kaibahan? This is for texting and calling. This one is for texting and calling and calendar and calculator and many more. Okay? Pag hindi mo ginamit ang mga features nito, sayang yung gamit mo. Kung text and call ka lang, mag-basic phone ka na lang. Kung kumuha ka ng medyo high-tech na phone, i-maximize mo. Gamitin mo lahat ng features na nandiyan. Okay? Kaya dati, may nag-question sa akin, bakit iPhone na ginagamit ni Pastor? Masyadong mahal yan. Sabi ko, dyan na ma-maximize ko to. Gamit ko ginto, kayo ba ang ginagawa ninyo? At text and call lang. Ako hindi na text and call. Nag-i-email ako rito. At lahat-lahat. Okay? So, end of story dun sa part na yun. So, sumunod na salita, yung mama. Okay. Yung ending na story namin ay ganito. Sabi niya, well, if we will meet next time. Kasi ang mga Buddhist naniwala sa yung parang, alam mo yun, walang aksidente, na parang pag nangyari uli yun without their knowledge, totoo na talaga yun. Okay? Sabi niya, if we will meet next time, I assure you, I will believe in your Jesus. Sabi ko, lumabas na. Tingnan mo
Yung teaching sa kanya, naniniwala sa reincarnation at blah, 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 pag nangyari nag-meet ulit tayo, ibig sabihin kalooban ng Diyos, natanggapin ko yung Jesus na sinasabi mo. I prayed, mga kapatid, sana magtagpo uli kami dyan sa Aurora, somewhere dyan, tapat ng Isitan, may mga clinic dyan dati. Sabi ko, sana mag-meet uli kami at pupunta ako madalas. May nagpunta ba rito yung mamang kaibigan natin? Sabi ng doktor, ay wala, pastor. Sabi ko, dinlasan ko ang punta. Hoping na pag nangyari yon, papatanggapin ko talaga siya. It did not happen. May mga tao, mga kapatid, iniiwan sa chance yung buhay nila. Don't trust yung chances lang. Kailangan definite ka. Ano ang totoo? Ano ang tama? Ano ang standard? Ano ang non-negotiable? Huwag mong piliin yung pabago-bago. Okay? Noong 1800s, sexy ang mga chubby. Pag ikaw ay slim, para kang supermodel sa panahon ngayon, hindi ka sexy nung panahon na yon. May gustong bumalik sa 1800s ata dito. Okay? Pero ngayon, yung mga sexy na terminology ay yung mga slim na kahit na 5'10 ay 110 pounds lang. Hindi na sexy yung mga chubby nung panahon ng 1800s. Ang tanong, anong pinagkaiba? Opinion lang yun, mga kapatid. Di ba? It changes. Pero ang katotohanan ng Diyos, lumipas man ang langit at ang lupa, pero ang salita ko, sabi ni Christ, it will remain. In conclusion, overcome all the confusion and the deception by making God's word the standard in everything. In religion, in business, in personal, in love life, in studies, in business. Ano bang ito na pala? Everything. Anong ginagalawan mo ngayon, dapat lahat ng yon ay naka-standardize according sa Bible. Your morality, your truth, your convictions, yung mga basihan mo, everything dapat Bible. Kaya kung weak ka sa Bible, then weak ang convictions mo. Kung lumalakas ka everyday sa Bible, then good news, lalakas ang iyong conviction. Mas makakagalaw ang Holy Spirit. Mas malaya na ikaw ay maging anak ng Diyos. At kung hindi mo na okay, yung Tagalog pala, labas natin. Kung hindi mo na paniniwala ng kasinungalingan at ang panlilin lang, God bless you. Pagtagumpayan ang lahat ng kalituhan at panlilin lang, sa pamamagitan ng paggawa ng salita ng Diyos sa pamantayan ng lahat ng bagay. Are you there, mga kapatid? Tingnan mo ang katabi mo. Okay? Sabi mo, don't be confused, don't be deceived. Jesus is God. Jesus is the Lord. Jesus is worthy of worship. You come here every